Ginit ni Attorney Israelito Torion na hindi dapat payagan ng impeachment court ang hakbang ng House Prosecution Panel na magpresenta ng mga testigong hindi umano nakasaad sa ikatlo at ikaapat na impeachment complaint. Gayon din ang pagbubukas ng tax records ng Vice Presidente upang palakasin ang kanilang kaso. Si Daniela Paulite sa balita. Sa tingin ko lang, they are playing with the people, with the pulse of the people. They want to make it appear na malakas yung kaso nila at yung depensa ay mahina. Kinundina ni Attorney Israelito Torion ang ilang hakbang ng House Prosecution Panel sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos isama ng prosecution bilang testigo ang dating court sheriff na si Abby Andres na sinuntok ni Vice President Sara Duterte sa isang demolition operation sa Davao City noong 2011 nang siya ay alkalde pa ng lungsod. Batay sa pre-trial brief ng prosecution, ihaharap si Andres upang patunayan umano ang tendency to inflict violence ng Vice Presidente. Sa ilalim yan ng Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa grave threats, assassination plot at inciting to sedition. Ayon kay Torion, hindi dapat payagang tumistigo si Andres dahil hindi umano siya kabilang sa Sabalya at Cabrera impeachment complaint. Yung mga taktik na yan, dapat hindi na yan i-allow, no? Hindi talaga yan i-allow. Kasi in the first place, ang impeachment complaint here is based on the third impeachment complaint as well as the fourth impeachment complaint. The so-called third Sabalya complaint and the fourth Cabrera complaint. Samantala sa isang Facebook post, tumanggi si Abby Andres na magbigay ng komento kaugnay ng insidente noong siya ay Sheriff 4 pa ng Regional Trial Court. Hiniling din niyang huwag siyang idamay sa anumang partisan politics. Ayon kay Andres, siya ay kasalukuyang nagsisilbing Human Resource Management Officer sa Korte Suprema. Iginit din niyang matagal na ang kanyang paninindigang huwag nang magsalita tungkol sa naturang insidente dahil sapat na umanong naitala ito sa mga ulat ng media. Samantala, iginit din ni Torion na hindi maaaring buksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente. Ito ay kasunod ng hiling ng prosecution na buksan at markahan ang naturang mga dokumento kaugnay ng aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. Ayon kay Torion, sa ilalim ng Section 270 ng National Internal Revenue Code, hindi maaaring isiwalat ang confidential tax information ng isang taxpayer. Anya bagamat may exception sa ilalim ng Section 20A ng National Internal Revenue Code, nalalapat lamang ito sa Kongreso kapag nagsasagawa ng investigasyon in aid of legislation at nasa executive session. Dahil dito ay ginit niyang hindi saklaw ng naturang exception ang impeachment proceedings. So medyo delikado po yan. Ang BIR niyan, kung i-disclose nila yan, baka magkaroon ng ng liability. At saka, well, they may use as a reason, hindi naman yung BIR yung nag-o-open no? But nevertheless, the spirit of the law is such that it is still covered by confidentiality rule. Dagdag pa ni Torion, hindi rin umano maaaring gamitin ang tax records bilang ebidensya dahil wala umanong partikular na nakasaad sa Sabalya at Cabrera impeachment complaint kung alin sa mga deklarasyon sa SALN ng Vice Presidente ang questionable. Kahapon ay natapos ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, wala pang tugon ang defense panel sa hiling ng prosecution na buksan at markahan ang tax records ng Vice Presidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Daniela Paulite, SMNI News. May tansya na ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte kung gaano kahaba ang magiging impeachment trial laban sa Vice. Alamin ito sa report ni Sheena Torno. Binadraft na ng Senate Impeachment Clerk of Court ang pre-trial order para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lalamanin ang pre-trial order roadmap na magiging gabay sa buong paglilitis. Nakalista rito ang mga isyong tatalakayin, mga ebidensya at testigong papayagang iharap at ang proseso ng impeachment trial. Target ng impeachment court na ilabas ang pre-trial order sa Lunes, June 29.
Sa pre-trial conference itong Webes, isinumite na ng prosekusyon at depensa ang kani-kanilang pagtataya sa bilang ng trial days na kakailanganin upang maipresentang lahat ng kanilang ebidensya. No. When we asked both parties how long it will take them to present their evidence, the prosecution initially stated that it will take them 62 trial days. The defense said that it will take them 30 trial days. If you add 62 and 30, that's 92 trial days. That's the projection of the trial days that they need in order to complete the presentation of the respective evidence. Nauna nang sinabi ng impeachment court na 3 araw bawat linggong nakatakdang pagdinig ng impeachment trial. Kinokonsidera rin ang mungkahi ng prosekusyon na magpresenta ng 1 hanggang 2 testigo kada araw. At this point naman, it's clear that until SONA will be having trials every Mondays through Wednesdays at 2 p.m. It depends on how fast the direct and recross examination will go. No? Until that moment happens, we can never really tell. Tiniyak naman ng impeachment court na nanatiling on track ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan o maantala ang operasyon ng pamahalaan kahit magpapatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Si Criselyn Catarong magbabalita. Tiniyak ng Malacanang na mananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagpapatuloy ng mga proyekto at programa ng pamahalaan sa kabila ng mga umiiral na isyu sa politika. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno kahit magpatuloy ang paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinabi ni Castro na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng ehekutibong sangay ng pamahalaan at hindi nito hahayaang maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa mga usaping may kaugnayan sa impeachment. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Samantala, sinabi rin ng palasyo na may sariling mandato ang Senado bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Ayon kay Castro, alam ng mga senador ang kanilang mga tungkulin at schedule, kabilang ang pagdinig sa impeachment case at paggawa ng mga batas. Sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboykot muli ng mga sessions. Kaugnay naman ng umano'y pagkakahati-hati ng mga Pilipino dahil sa usapin ng impeachment, iginit ni Castro na ang pagsusulong ng accountability at transparency sa gobyerno ay para sa kapakanan ng mamamayan at hindi dapat maging dahilan ng pagkakawatak-watak. Ayon sa kanya, ang tunay na nagiging ugat ng pagkakahati-hati ay ang pagkalat ng maling impormasyon at ang pagtatangkang itago ang mga ebidensya upang maprotektahan ang ilang personalidad. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Criselyn Catarong, SMNI News.